inilabas ng medical examiner na nagurgor si Tantoco sa aksidente. Which is hindi pa kasi sinasabi kung anong aksidente, di ba? Tapos ngayon, hindi po fake ang nilabas ng LA Medical Examiner na mayroong pulburon sa kanyang katawan. The night of the incident, there was a dinner na nandun si Lisa Marcos, nandun si Tantoco, if I recall correctly. Ibang video yun. Okay. Pero attorney, kung sakali man, hindi naman natin sinasabing si FL na, yung talagang ano dito, na mapatunayang kasama nga dito si First Lady Lisa Marcos ni Tantoco, may pananagutan ho ba si FL dito sa batas ng ating bansa? Well, ang nakikita ko dyan is the constitutional edict of accountability. Accountability ng Pangulo. And it goes the same for this person. Ito si Lisa Marcos. You're accountable to the people. Ngayon yung sabi ko hindi naman si Lisa ang inaakusahan dito. Pati si Marcos, di ba? There's an issue na he's cocaine addict, di ba? There's an issue and it's legitimate. Merong testigo na nagpapatunay na nakita niya. So, alam nyo, di ba sa Constitution, we have this serious illness issue of the President that could call for constitutional succession. Now, if I remember, meron niyang definition. Walang definition dito sa Pilipinas, but there's I think it's Cornell University, sa law school nila. There's a definition of serious illness. It means it requires hospitalization of more than 1 day. Yung rehabilitation is not 1 day. It's more than 1 day. So therefore, yung addiction ni Marcos would fall within the category of serious illness. We can argue that. So, ngayon, if you are suffering that kind of serious illness, you have to be accountable to the people. You have to explain to the people. Ito na nga yung asawa mo, nagawit cocaine din. At the very least, ito public issue to na kailangan nilang sagutin. They have to prove na hindi totoo. And the only way to do that is publicly supervised hair follicle test. I said publicly supervised because hindi pwedeng sila lang ang pupunta sa ospital at magsasabing magpapatest sila ng hair follicle. Kilala ka itong mag-asawang to. They will do anything to get away from this mess. Kilala ko yan. Nakataba ko yan for 6 years. So, they will get out of this mess however way they can. Mamanipulahin nila yan. So, dapat, kung mag-hair follicle test, it has to be public and it has to be supervised. So, publicly supervised hair follicle test. It's not enough na hair follicle test. This is a public issue that Marcos has to face. Hindi pwedeng sabihin na walang karapatan ang tao na mag-demand ng hair follicle test. Sinabi yan ni Auntie Claire. Sinabi niya ni Auntie Claire, wala daw karapatan ang taong bayan. Ang sarap mong sampalin para magising ka. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Paunawa natin sa taong bayan ay yung manner ng pagkamatay niya at ano yung ipinasok niya sa katawan niya bago siya namatay dahil nga magkakasama sila ng buwakan ng inang Lisa Tanas at gobyernong bangag na paulit-ulit natin sinasabing Addictus Benedictus. Huwag po kayong malito. Ang sasabihin ko kay Amy Marcos, that is not enough na manawagan ka na gumawa ng report because pag pinagawa mo ng report yan, gagawa yan ng kabulastugan. Sila ang gagawa ng fake news. Yeah, sorry to say, pero kumbaga meron ho bang kahilingan na na kumbaga mas pahupain kayo dito po sa inyong araw-araw po na ginagawang paghaharap sa media? Paano pong pahupain? Meaning, kumbaga, how do you say that? Parang mas magkaroon ng, how do you say that? Pagiging mas malumanay, yan.
Opo, sa inyo pong paghahayag ng mga kasagutan Mensahe. sa katanungan ng mga mamamayan pong mamamahayag. Yan, opo. Malumanay naman po ako eh. Sir Ted. Sobra po akong lumanay. Nagkakataon lang po siguro yung mga pagkakataon na kailangan labanan yung fake news. Ngayon po napakalumanay ko, Sir Ted. Attorney Claire, susugan ko yung tanong. Muna, di pa ako tapos eh. Ay, hindi, may kasunod na tanong si Manong Ted. Di ba Ang ako ganda tapos? kasi nun, malumanay naman Kasi, siya. alam mo, ang hirap kasing ilatag, abogado tong kausap natin eh. Of course. So, Oo. ang hirap ilatag nung question, di ba? Alam mo yung diretsahin na may humihingi ba sa ulo nyo? Parang ganon, di ba? Oh. I mean, oo, parang kung didiretsahin mong ganon. Ma'am, meron bang humihingi sa ulo nyo dyan sa PCO? Hindi ko po alam. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaction. Mantagin po ninyo mga reaction. Si Manong Ted Filon, sinupalpal po niya si Claire. Alam po ninyo yung pagre-resign ni Claire? Palabas lang yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Siyempre pag nag-resign yan, ang magtatanggal dyan si Bongbong Marcos. Sa palagay po ba niyo tatanggalin ni Bongbong Marcos yan? Di ba? Ewan ko lang pero pakinggan po natin si Auntie Claire, si Sir Ted Filon, si Manong. Ano ba yung supalpal mo kay Auntie Claire? At marami po tayong pag-uusapan ngayon patungkol kay Lisa Araneta, yung hindi niya pagsama doon sa Amerika. Yan ba ay estratehiya para pag-usapan siya? Para pag-usapan si Lisa Araneta? O talagang may kaso sa Amerika? Dalawa po yan eh. Hindi siya pumunta doon para mapag-usapan ng media o hindi pumunta. Takot kasi may kaso ganoon. O kaya naman, baka talagang may kaso siya. O di ba? So meaning hindi pa bumibilang po yung takdang panahon para mag-lapse into law ito. Officially, wala pa pong bilang. Opo. As we speak. Kasi po yung huli parang last week po natanong sa akin, yung huling update sa akin is wala pa po yung kopya kay Pangulo. Okay, sige po. Ma'am, alam po namin ang separation po ng poder ng ehekutibo at legislatura. Pero sa sinasabi po ng DBM ngayon, maging ng presidente na yung nangyari nga pong babalisaw-saw sa kasalukuyang budget na hindi na mangyayari. Opo, malaking bagay po dito yung Committee on Appropriations Chairmanship in the House and Finance in the Senate. Meron pong mga reports na itong malapit daw sa presidente na si Toby Tiangco ng Navotas ay posible na mahirang bilang committee chair ng appropriations. Ito ho ba'y napag-uusapan ng presidente? Kasi nga napaka-importante yung magiging timon niya sa Kamara sa budget. Ako po, wala po akong nadinig na ganyan. Sa ngayon po, wala po akong nadinig. Anong alam mo? Wala. Wala ka nadinig pag ang tanong ay controversial, wala ka nadinig ganoon. Di wow. Mas nauna kayo. Wala po tayong nadinig. Di pa napag-uusapan siya. Okay, opo, naunawaan po namin. Bastos talagang sumagot no? Mas nauna kayo, wala akong narinig. Ma'am, sige po. So, Madam Yusek, opo, dito po ngayon sa inyo pong posisyon bilang Palace Press Officer at tumatayo nga din po na araw-araw po kinalulugod po ng media na kayo po'y nandidiyan para nga sumagot sa katanungan po ng media. Meron ba kayo na pag-usapan dito po nitong bagong kalihim ng PCO tungkol sa inyong posisyon na ito na kailangan ba talaga ito? Meaning, Kailangan ba talaga yung posisyon mo, ma'am? Meaning, hindi kailangan. Hindi ko po alam. opo. Okay, sige. Anyway, Sundan ko lang yung tanong mo. Oo. Attorney Claire, bilang Palace Press Officer, was there ever a time na talagang nirekta kayo ng Pangulo at sinabi sa inyo na, teka, hinay-hinay ka naman sa pagsagot, or even the First Lady, kung paano nyo sagutin itong mga iba't ibang issues at tanong? Or Alam po muna yun, nakakaya yan. Pinapahiya na po si Claire dyan, ako. Pinapahiya na po siya. Mantagin mo sabihin yan, ibig sabihin walang etiketa si Claire. Ibig sabihin palingkera ka. Ay, sorry. Ibig sabihin palingkera ka. Ibig sabihin wala kang etiketa.
Ibig sabihin, ayoko naman sa'yo bastusin ka. Or sila po ba ay masaya sa inyong performance? Mas magkaroon ng how do you say that? Pagiging mas malumanay, yan. Opo, sa inyo pong paghahayag ng mga kasagutan Mensahe. sa katanungan ng mga mamamayan pong mamamahayag. Yan, opo. Malumanay naman po ako eh. Sir Ted. Sobra po akong lumanay. Nagkakataon lang po siguro yung mga pagkakataon na kailangan labanan yung fake news. Ngayon po, napakalumanay ko, Sir Ted. Attorney Claire, susugan ko yung tanong. Muna, di pa ako tapos eh. Ay, hindi, may kasunod na tanong si Manong Ted. Di ba Ang ako ganda tapos? kasi nun, malumanay naman Kasi, siya. alam mo, ang hirap kasing ilatag, abogado tong kausap natin eh. Of course. So, Oo. ang hirap ilatag nung question, di ba? Alam mo yung diretsahin na may humihingi ba sa ulo nyo? Parang ganon, di ba? Oh. I mean, you know, oo, parang kung didiretsahin mong ganon. Ma'am, meron bang humihingi sa ulo nyo dyan sa PCO? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Opo. Okay, sige. Anyway. Sundan ko lang yung tanong mo. Oo. Attorney Claire, bilang Palace Press Officer, was there ever a time na talagang nirekta kayo ng Pangulo at sinabi sa inyo na, teka, hinay-hinay ka naman sa pagsagot, or even the First Lady, kung paano nyo sagutin itong mga iba't ibang issues at tanong? Or sila po ba ay masaya sa inyong performance? Sabi ko nga po, mahinay naman po ako. Nagkakataon lang po talaga siguro yung mga questions po, medyo maiinit. So, sa aking pagkakaalam, mahinay ako. Hindi, siguro yung iba lang naman kaya sinasabi siguro na, ano ba, bakit ba? Matapang ba yung dating ko? Hindi ko alam. Matapang ba, DJ Chacha? Sige nga, please. Hindi, sanay ako kay Attorney Claire Kasi nakilala na kitang ganyan. Laging may conviction kasi alam ko mga abogado, kailangan may conviction sa tuwing magsasalita. So, yung tanong, masaya po sila sa performance po ninyo. Wala silang ipinababago sa kung paano kayo sumagot sa harap ng media. Yung tapang ninyo, walang sinasabing, attorney, tone down ng konti. Wala pong ganon. Siguro, ang gusto lang naman nila sa akin kung ano yung totoo. On my part, mahirap naman po kasi na para mag-acting ako. Mag-acting-actingan ako sa kanila. So kung ano po yung akin at ano yung hawak ko na katotohanan, yun lang naman po yung ilalaban natin. Okay, sige po. Alright, ma'am. I mean, kami po ay nagagalak na ito nga pong ating ginawa pong talastasan po ay naging bukas sa gantong uri po ng mga katanungan at yung nga din pong atin Sana po ma'am sa uulitin kasi aabangan po namin either kung kayo po ay maghahain today ng inyo pong courtesy resignation, kung ano po magiging tugon kaagad rito ng acting PCO Secretary kasi kailangan kayo ng media bukas din kaagad sa inyong briefing. Di ba? Opo. Actually, Sir Ted, gustong-gusto ko po talaga na kung every time na tatawagan nyo ko makapagbigay ako ng oras. Kasi kaya lang po, explain ko na po sa inyo. Pag 8 o'clock po talaga kasi meeting kami. So tapos every now and then dadating yung mga issues. So ito yung oras na medyo alam niyo po nagpe-prepare kami for the press briefing na 11. So minsan gipet kaya hindi ako maka-oo. Pero ngayon po naka-oo tayo sa inyo. Kaya maraming salamat and nagpapasalamat po ako na yung sounds po natin, yung audio po natin, hindi na siya mukhang pag yung dating kasi sa akin before, parang galing sa tubig. Kaya minsan hindi ko maintindihan. Ngayon po, okay po. Opo. Salamat. Sige, hayaan niyo po, attorney. Gawin namin 6 in the morning na yung ating interview. So for aga Opo, naman. medyo. Sige po. Bukas-bukas na po ako doon. Attorney Claire, muli po, salamat na marami ma'am. Kami po aantabay. Sa inyo pong press briefing later on. And then, ito nga pong disposition. Akin po, Sir Ted, ngayon pong umaga dahil meron pong event ang Pangulo, hindi po muna ako magpa-press brief. Opo. Mamaya po meron kami report dito nga po sa senior discount, sa MRT na ating pong matatanggap na balita. So ma'am, Godspeed po sa inyo at muli kami makikibalita. Salamat po, attorney. Salamat po, Sir Ted. DJ Chacha, good morning. Opo, thank you very much. Nakakahiya po yun ha. Nakakahiya po lahat ng po sinabi ni Manong Ted ha. Paupain ka. Kasi masyado ka ng matapang. Masyado ka ng malakas.
Hindi ka na bagay dito sa mundo ng mga limaw. Hindi ka na bagay dito sa mundo ng mga tao. Kailangan mo nang pumunta sa mundo ng mga limaw pala. Baliktad. Si Yusek Claire Castro, press officer. Alam mo yung paglalatag ng katanungan na pwede ho pa, ano ba sa anong salita na pwede? Oo, Yung pwede medyo mas, magamit. Opo. Oo. Ayun, mas malumanay. Oo. Oo, Tama kumbaga naman. itong bago kasi bago to ang may dala sa kanya si Jay Ruiz Hindi ba? Opo, ito bago. Ang alam ko lang itong bago may dalang tagapagsinungaling. Hoy! Ha? Sorry po. Nagaling in-appoint na tagapagsalita. Ginuhulat mo naman kami sa mga... Oo. Meron dati tagapagsalita, yung pala tagapagsinungaling. Mahirap yun. Dapat Iba yung tagapagsalita sa tagapagsinungaling, ha? Dapat tagapagsalita lang. Hindi Okay. pwedeng tagapagsinungaling. Opo. Anyway, siguro Binalik tuloy niya yung tanong. yung June ratings kung tumaas, Oo. di ba? So, kasi ang iba sinasabi, babaksak kasi nga daw masyadong kesyo mataray kesyo, daw. ganito, ganyan. Matapang si Attorney Claire. Opo. Ganon. Anyway, at the end of the day, you live, di ba? O you serve at the pleasure of the President. Sa bandang huli, you are only good sa iyong huling performance. Tama. Ganon din po sa atin yan dito sa ratings. Ganon din yan eh. Correct. Oo, totoo Diba, kahit yun. na gaano ka pa kasikat, kahit gaano ka pa popular, If you're not rating, o kaya naman pag hindi ka ginusto na may-ari. kahit gaano ka ka-rating. I mean, totoo ganun po yan. naman yan. Diba? Oo. Sa gobyerno, ganun din po, lalo na kung hindi ka naman po sakop nito pong civil service na talaga namang meron kang security of tenure. Diyan kasi ikay presidential appointee. Oo, para din pala silang talent, no? Tulad So kung natin. gusto ka ngayon, good. Pag hindi, thank you. Oo. Salamat sa serbisyo kung papasalamatan ka pa. Correct. Ganun po yan. Para si Jay Ruiz din. Ganun din po naman yan. 4 na buwan lang ba? So itong bagong ito, tingnan natin kung ilang pack ng sigarilyo lang siya. Panglima na natin ito. Hindi ako Tingnan natin kung mga ilang kahalang siya ng sigarilyo. Kung sakasakali, di ba? Panglima na natin to, tama baby, no? Ng PCO Secretary. Hindi mo na ako nagbibilang eh. Oo. Last time na-share ni Masay yan kasi pinabilang ko Okay. siya. Sige, Sabi ko kung pang ilan na. Sabi nga ni Masay, panglima yata. Kung di siya nagkakamali. Si Masi baka pang-anim. Yun nga sabi ko, ayaw daw niya. Tinanong ko rin siya. Mahirap daw na trabaho yan. Totoo naman. Ben, mga kapatid, ganap na pong Tagapagsalita. Meron palang tagapagsinungaling, meron tagapagsalita. Mandagin mo yan, mga kareaksyon. Grabe, sinupalpal po si Aling Claire. Paupain nyo. Parang bagyo eh. Ito naman. Hello, magandang araw, Pilipinas. Dito po tayo, mga kareaksyon, ha. Lilinawin po ni Madam Marlica yung pagkakaiba ng police report at saka ng tinatawag nilang toxicology report. I-explain po niya dito, mga kareaksyon. Ito na, pagkiga po natin. Yung pong sa Net25 police report, hindi po yung toxicology report. Ito po, pakinggan po natin. Ay, magandang madaling araw pala sa Pilipinas. So, mabilisan lang tong vlog na to palangga kasi I'm on the go. Pero magko-comment tayo. Pasensya ka na kung medyo yung festla ko dyan medyo nababalatan. Nababalatan ng festlock natin. But ganun pa man, stay focused. Ayan, ganyan, stay focused tayo. Okay, mabilisan lang kasi nga naglabas, I don't know kung sino-sino yung mga naglabas ng balita patungkol nga dito sa yung police report daw. Kumbaga, di ba sinabi ni Clarissa, ni Auntie Claire ninyo, si Auntie Claire, di ba, na na fake news yung police report. Ngayon, mga kababayan, may lumabas din ng mga media, even Net25, may nilabas sila na na kanilang police report na nakuha daw nila. At yung may kulay dilaw na something na dilaw na police report na peke daw. Okay. Ganito kasi yan. Ang sinasabi nila ng Net25 na wala naman daw nakalagay na pulburon yung ikinamatay ni Tantoco.
na yun na nga, yung pagkamatay ni Tantoco, ang pinag-usapan kasi natin dito na siya ay isa sa mga entourage ng Bangag administration at kasama ni Lisa Tanas, ni Escudero, ni Jingay, ni Frasco, ng GMA7 head, si, anong pangalan nun? Basta yung mga taong yun, nakasama nung taong namatay. Okay, sabi nga natin, hindi naman si Tantoco talaga dito ang, hindi natin kinakalaban si Tantoco o yung namatay, patay na yun, wala na yung kalaban-laban. Ang pinapaunawa natin sa taong bayan ay yung manner ng pagkamatay niya at ano yung ipinasok niya sa katawan niya bago siya namatay dahil nga magkakasama sila ng buwaka ng inang Lisa Tanas at gobyernong Bangag na paulit-ulit natin sinasabing Addictus Benedictus. Huwag po kayong malito. Huwag kayong makonfuse. Ayan, basahin nyo yung ano dyan ni Edwin Hamora, ni Reyna Elena dahil ipapaliwanag niya in writing. Ako naman yung Angabels ko magpapaliwanag sa inyo. Hindi po, kahit sino may pulis ba dito, ang mga pulis, kapag sila nag-raid o nilusob o nag-respond sila sa isang crime scene, hindi nila pwedeng sabihin na, di ba, by the way, iba yung inilabas ni Dean Chase. Dean Chase, how are you? Ang bongga ng aming Beverly Hilton dramatization, ha? May minute kami doon. But anyway, hayaan mo na yon. Hindi natin pag-uusapan yung minute. Ito pag-uusapan natin. Yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaring tanim kaso yun. Tanim ebidensya. Diba? Kasi mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pwedeng mag-conclude ang mga polis. Saan ka nakakita ng polis? Umikot ka ng buong mundo. Pag nakakita siya ng kulay, kahit nasabihin pa niya sa sarili niya, kahit siya ay Addictus Benedictus na polis, at nakita niyo yung white powdery substance na yan, hindi niya pwedeng ilagay dyan sa report na yan. Nasasabihin niya, may nakita ako na tumpok-tumpok na pulburon na paborito ni Bangag. Hindi siya pwedeng mag-conclude kasi only the doctor, coroner's office, toxicologist, laboratory result ang magsasabi niyan na yung white powdery substance na yan ay pulburon na favorite ni Bangag. Ngayon, kino-confuse po kayo. Ang naglabas na body o na institusyon ng ahensya ng gobyerno dito sa Los Angeles na si Tantoco ay namatay dahil sa aksidente at dahil sa kanyang at ang kanyang toxicology test ay mayroon ng pulburon, hindi po ang Beverly Hills Police. Ang naglabas, Coroner's Office o Los Angeles Examiner. Yan mga kababayan, lagay nyo sa utak ninyo kasi ginagago kayo. 'Di ba? Pag sinabi kasi, kasi may talagang police report na fake na tinatanim. Meron talaga kasi si Lisa Tanas din ang gumawa niyan eh. Huwag kayo ma-confuse. Hindi fake ang nilabas ng coroner's office. 'Di ba galing ako doon? I'm just waiting for my personal copy. 'Di ba I told you the other day? So mali po 'yon kasi nga bago ma-rule out nga kung ito talaga itong favorite ni Kuting ay pulburon, ganito, ganyan, kukumpirmahin niya ng crime lab. Di ba kahit sa atin may ganyan? Crime laboratory. Hindi ka pwede magsabi na, mangmang kang pulis, magbida-bidahan ka, may nakita ako na favorite ito ni Kuting. Any chemical substance, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, kahit alam mo na 1,000,000% ka as a police, hindi mo pwedeng sabihin na yan ay pulburon. Dadaan po yan sa laboratorio. Yan ang tawag dyan, sabi ni Bukid, forensic evidence. Kahit pa nga sasabihin ng ng doktor, meron pa yang mga parang i-cross exam, hindi lang siguro isang doktor o dalawang doktor. Ganun po yun. The problem right now, mga palangga, ang ginagawa nila, kino-confuse kayo. Di ba yung mga sa crime scene, pag nanonood kayo ng mga mga crime na tsuba na yan, ang sinasabi pa nila, possible pulburon substance. Hindi kailanman magsabarlagay ang pulis na mayroong pulburon content. It's either possible, possible pulburon substance, ano pa ba? Yung mga ganon, di ba? Mga ganong klaseng, what do you call that?
ano tawag dito, description. So ngayon, mga palangga, ang sinasabi natin dito sa inyo, ginugulo kayo. Ginagago kayo even ng mga ibang mga media. Mga media, gamitin naman yung utak nyo. Okay? Gamitin niyo yung utak nyo. In fairness sa Net25, di ka taga dyan si Eden Santos. Binasa ko kasi yung report ninyo na sinasabi ninyo na wala naman nakalagay sa original na police report na pulburon substance. Wala bang nag-review ng report ninyo? Sayang naman si Eden Santos, napakagaling yan. Dapat may nag-review dyan. Kahit saan ka umikot, kahit sa pumunta ka sa planetang Mars, hindi yan ilalagay ng police. At ang inilagay ni Dean Chase na police report, walang pulburon substance, mga kababayan. Yan ang dapat ninyong isipin kasi alam ninyo ang yung ginagawa ng mga police pag nagre-responde yan, syempre ang ire-report nila, di ba yung kay Dean may Kaya mga Karios, sinabi ko na po nung nakaraang video natin na baka yung police report na merong tampered ay galing din yan sa mga kalaban. Hindi ba kaya galing sa mga kinapalaka? Di ba? Tanong nga, palaka, kayo bang gumawa niyan? Tanong lang. mga nakakalat na allegedly, na nakabalot na white powdery substance doon sa sa dollar yung dollar bill, 'di ba? May mga ganon na nakakalat, na may mga syringes, may mga ganon. Yung pinalabas nila, kaya mag-ingat kayo palangga. Yung iba doon, tanim yun. Si Lisa Tanas din ang may gawa niyan, mga kababayan. At ang trabaho ng pulis ay mag-aresto. Mag-recover ng mga kung ano man ng mga ebidensya na nakita niya dyan. Diba? Isi-secure niya yung area kung ang crime scene ongoing. Hindi pwede magsabi ang pulis, sigurado ako yan. Yung white powder substance yan, favorite ni Kuting yan. Sigurado ako, pulburon yan. Diba? Yung coroner's report ang mag-determine, tama si Jerpy Laseb, ang coroner's report po, ang doktor, ang laboratory, ang mag-determine kung anong tesehodang chemical substance, foreign objects, ang nasa loob ng katawan ni Tantoco. Hindi ang pulis. Aba, kung ganyan, edi kanila na lahat ng trabaho. May kanya-kanya silang tungkulin. Kumbaga, meron, di ba? Kahit sa may tinatawag na chain of command ba? I don't know kung tama yung pagkagamit ko ng term. But anyway, highway, hindi yan. Diyos ko po, kino-confuse kayo. Kasi nga, kung hindi ka marunong, titignan mo tong report na to, ay oo nga, fake nga ito kasi kung matalino ka, oo nga, kasi ang police report, hindi talaga naglalagay ng pulburon. Kaso lang, ginagago kayo. Okay? Ginagago kayo ng bangag administrasyon na ito, mga palangga. So, ang eksena natin ngayon, ano tawag dito? Bombahin natin ng bonggang-bongga na sasabihin ninyo, ang pulis ay hindi pwedeng magdesisyon or mag-rule out sa cause of death. Ang pwede niya lang gawin, i-report niya yung yung observation niya during, after the crime scene. Ayun na, Net25. Ano yan? Police report yan, hindi yan toxicology report. In fairness po sa Net25, sinasabi po niya yung katotohanan, kaya lang hindi po toxicology yan. Yun, Arnold Gallosa, di ba? Ang problema kasi sa inyo mga palangga, di ba? Ang ginagawa ng mga tawag dito? Ng mga bangag na ito ay ay talagang ginagago kayo. Only the doctor, only the lab test can determine kung ano yung cause of death. Okay? Yan ang isipin ninyo. Kaya po yung pinapalabas ngayon ng mga jutang sinimes, kino-confuse talaga kayo. Kasi hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng magsabi ang pulis na kung ano yung cause of death. Wala silang kapangyarihan and they are not experts. Hindi sila lisensyadong doktor, hindi sila lisensyadong pathologist, hindi sila forensic expert. Kailangan nila mag-aral. At kahit nag-aral pa yung mga yan, let's say for example, police at the same time laboratory expert siya or doctor siya, may mga ganon. Tapos anong function niya during that day? Police. Siya nag-responde sa Beverly Hills o Beverly Hilton kahit alam niya, kahit may knowledge siya,
Kahit nag-aral pa siya, nagpakadalubhasa siya. But during that time, ang function niya, ang trabaho niya as a police, hindi pa rin siya pwede mag-rule out. Kasi hindi siya pwede mag-determine na yun ang kinamatay. Kasi hindi yun ang trabaho niya. Hindi niya pwedeng agawan ng trabaho yung mga pathologists. Clear? Anti-clear? Yan kasi mga bangag na alpoterang katulad ni Lisa Tanas, nililito kayo. I believe hindi daw siya sasama. Ano sabi? Hindi daw siya kasama sa Amerika. I don't know. I'm too busy right now, mga kababayan. Actually, sabi ko nga, short lang itong ano natin, ano? Ano yan? Ano sabi ni Frank? Ayan, autopsy lang. Yes. Kaya nga may autopsy report. Kaya nga, di ba, yung sa Beverly Hills Police, pending pa yan. Ang makikita mo lang talaga dyan, sa police report na yan, yung mga tao, kung pwede, yung mga taong present doon. Di ba? Kaya nga may redacted police report na pinakita si Dean. Meaning, di ba, pinagtatatakpan yung mga masiselang bahagi doon na mga pangalan or mga information. Yun lang ang pwedeng gawin ng Beverly Hills Police. So, Net 25, pakiayos nyo yung balita nyo. Gusto pa naman namin kayo. Di ba? Kasi kahit pa paano yung reporter yung si Eden lumalaban. So, ayos-ayusin ninyo mga palangga. Kasi, sabi ko nga, ang investigation sa pulis yan when it comes to the crime scene. Nako, binanata na po ni Marley kay Net 25. Kaya sinasabi natin dyan, kapag meron kang paninindigan at pinaninindigan mo yung sinasabi mo, ganyan ang mangyayari. Titindigan mo yan. Kaya lang, si Madam Maria, kailangan magpakita siya ng ebidensya o malinaw na dokumento. Pero itong Net 25, nagpakita po siya ng dokumento na police report. Iba naman ang sinasabi ni Madam Marlica na toxicology report. Ayun. Okay, lalagay lang dyan, di ba, sa Tagalog. Okay, suspected, kunyari, let's say for example, yung favorite pa rin ni Lisa Tanas yan, yung asin, di ba? Suspected rocky salt. Looks like rocky salt. I don't know, chika boom boom lang. So, aray ko, di ba? So, yun po yun. So, hindi po fake ang inilabas ng medical examiner na nagurgor si Antoco sa aksidente. Which is hindi pa kasi sinasabi ko anong aksidente, di ba? Tapos ngayon, hindi po fake ang nilabas ng LA Medical Examiner na mayroong pulburon sa kanyang katawan. Okay? Yan po ang malinaw na malinaw. Kaya nga ako, busy ako ngayon. Jutang dyan na dapat taga-iconic, Clear Collective tayo, no? Mag-iconic Clear Collective muna ako, punyemas, na busy-busyan ng lola ninyo. Dahil nga may inasikaso tayo in relation dito sa laban natin dito, mga palangga. Nasaan na yung iconic natin, mga hitad? Wala na. Okay? Saan na yun? Okay? Okay. Kailang ha? Ito na lang, mag-blush na lang ako, hindi ko makita yung lipstick. Okay, ayan, mag-iconic muna tayo. Ayan, para may pula-pula. Ayan ha. Mag-iconic Clear Collective muna kayo, mga hitad. As in camera. Ayan. So yun nga, ano ba mga katanungan? Artifacts using hand gesture. Aba, may mga ganito-ganito, okay? Right, ano pa mga comment nyo? Okay? So, fake daw yung report. Yun na nga, sinagot na natin yun. Hindi yun dapat ang sagutin nilang oh my God. Hindi po fake yung examiner's report. Hindi po fake. At dapat, sabi ko nga nakaraan, dapat mag-open ng investigation ang Senado para panagutin ang mga buwaka ng ina. Okay? Ang mga buwaka ng ina. Lahat ng politiko na gumastos ng pera ng bayan nung sila ay nag-party-party sa Beverly Hills. Tama, may nagsabi. Sabi ni Mr. Fire Snake, incident report po ang tawag doon. Thank you. That's a good point. Yeah. I-report niya yung mga insidenteng nakita niya. Kung ano yung mga may hibla doon, may ganito, may condom ba doon na favorite ng mga alpotera. Well, yung mga ganun ba? Ano yung mga nakita, yung mga anggulo ng crime scene, yun. Kaya, ginugulo yung utak nyo. Okay, ginugulo yung utak nyo. Kasi nga naman, kung makita mo, ay oo nga, no? Yung police report, oo nga. Hindi naman talaga dapat nilalagay na pulburon yun. Siyempre, kung matalino ka, pero hindi ka rin agad makapag-isip kasi kino-confuse ka nga eh. Yan ang gusto nila, i-confuse tayo. Pero you realize, kahit i-google mo yan, di ba? Kahit i-google mo yan, hindi mo makikita sa police report
na pulburon. Kaya yung nilabas ni Dean Chase is suspected, ay tama ba? Suspected, or it appears, like white powdery substance. I forgot, nandiyan kasi sa phone. So hindi ko ma-pull out yung hindi ko ma-pull out ang mga record kasi nga busy-busy ng alindog. Pero sana po, naliwanagan kayo. Hindi po fake na may namatay na si Tantoco. Hindi rin po fake na namatay siya sa aksidente daw. Hindi daw, kasi sure na. Hindi fake na namatay siya sa aksidente at hindi rin fake na may nakitaang pulburon sa kanyang katawan. May nagsabi sa akin na in the past few hours na natanggal yung record sa Los Angeles Examiner's website. Actually, I tried it 1 hour ago. Hindi ko nga nakita, pero ngayon bumalik na. I don't know what's going on. Baka may problema lang sa internet or what, pero binalik na uli. Kasi dito naman kasi sa Amerika, once na nailagay nila sa website, I don't think na kayang kontrolin ni Butod o ni Bangag, 'di ba? Yung patanggal nila sa kanilang website. Sa Pilipinas kaya nilang tanggalin 'yan. Kasi kung sa Pilipinas, hindi na natin makikita na si Tantoco sa Pilipinas nangyari, yung kay Tantoco sa hotel, mga palangga, hindi natin malalaman na namatay siya na mayroong pulburon yung kanyang sistema o kanyang body system. At hindi rin natin makikita, lahat ng ito, gurgur na ang issue na yon. Okay? Gurgur na lahat. Kaya ngayon, mga kababayan, tinitira si Dean Chase, ang mga kakampi natin, nakala natin, noong una puring-puri nila si Dean. Kaso nang hindi sila pinagbigyan ni Dean ng interview, dahil busy si Dean sa akin, nag-social climbing 101 kami sa Beverly Hilton, at may minute kaming someone, a very, very, very important personality, kaya sila ngayon natataranta. Nakakasuka yung jutang dinimis na gobyernong ito, sabi ni Ramonito Ompod. Yes, yan, wag po kayo makonfuse. Never ever makonfuse. Ulitin natin, totoong namatay si Tantoco dahil sa pulburon. Okay? Well, sabi aksidente, na overdose sa pulburon, may nakita eh. Hindi po fake news yun. Okay? Ngayon, nananakot sila. Okay? Nananakot na naman ang mga putang inang bangag na administrasyon. Okay? Masyado nakikita na yung kipay ko dyan. Okay? So ngayon, mga palangga, so ngayon, nananakot sila. Eh di, bring it on. Diba? O di, mag-ano na naman kayo. Magkaso na naman kayo. Diba last year, July din yun, tinakot-takot ako ng PNP, AFP, lahat sila. Malacanang Bangag, NBI, DILG, lahat sila. Di ba? Tinakot ako, Maharlika, i-extradite ka namin. Maharlika, pa-interpol ka namin. Maharlika, eto ka, ganyan-ganyan. Napubuha ka ng ina, isang taon na wala pa rin yung kaso nyo, doon sa inilabas kong authenticated na pulburon video ni Marcos Jr. Yan ang isipin nyo mga kababayan. Kung si Maharlika ay gumawa ng kwento last year na ito ay peke ang nilabas kong video na yon, dapat matagal na silang kaso at yun na yung pinakaalas nila laban sa akin para mapanagot nila ako. Pero wala pa rin. And now I'm challenging them. Both of us, kami ni Dean Chase. Kung hindi totoo, okay? Si Tantoco, dahil ang gusto nilang palabasin na hindi totoo na namatay siya sa aksidente at sa pulburon, na nakita sa katawan. Dito siya, you file a case against us. At ikaw, Lay Satanas, ikaw, Amy Marcos, kung talagang tapat ka, bigla ka nag-show up sa Hague, ano naman drama mo doon? Ang nagsabi sa akin, mukha ka na raw bangkay. Ang tigas na raw ng mukha mo sa kaka-formalin. Di ba? Mag-open ka ng investigation. Itigil mo na, Amy, ang pagpa-fund sa iyong mga bangag alpotera na sumisira sa tunay na Duterte supporters, tunay na Ang dapat na diniman ni Amy Marcos, ang sasabihin ko kay Amy Marcos, that is not enough na manawagan ka na gumawa ng report, because pag pinagawa mo ng report yan, gagawa yan ng kabulastugan. Sila ang gagawa ng fake news. Ang dapat na diniman ni Amy Marcos is to undergo hair follicle test, yung mag-asawa. O yung buong pamilya. Yung mag-asawa at yung 3 anak.
That's the call. Yan dapat ang igiit natin ngayon because this is a public issue. This is a public issue that Marcos has to face. Hindi pwede. Natandaan nyo, nung tinanong siya about Herford Cortez, vehemently he denied, he dismissed the idea. Ayaw talaga niya. You know, sabi ng Supreme Court sa jurisprudence, a long line of cases. If you are guilty, you will refuse to, it's about flight from justice. You will refuse to take the opportunity to defend your name. But if you are innocent, kung inosente ka, you will take the first opportunity to prove that you are innocent. Babasahin ko lamang yung sinabi mismo ni Ayuse Claire sa isang press con kahapon. Sabi niya dito, kasi nagpakita po siya ng mga litrato kung saan nga po ang First Lady kasama niya si Secretary. Sabi niya, makikita po niyo sa screen na mayroong konsyerto. Yan, may konsyerto para sa mga Filipino. Makikita din doon sa larawan si Secretary Cristina Frasco, March 8, ginanap hapon hanggang gabi. Paano daw masasabi ng mga obstructionist na ito, ng mga Facebook peddlers na ito, patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Dagdag pa niya, nandito naman po iyon sa Facebook na unang ginang, pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Filipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Ano pong reaksyon po ninyo? Okay, Kuya Adbar, Kuya Jay, mga kababayan, tulad ng sinabi ko kanina, doon sa report, parang 1:30 ng umaga dumating yung emergency medical services. 1:30. Then, ang nalaman ko, 7 hours bago ni-report nila. So, 1:30, nung nire-revive siya ng hotel security services saka yung emergency medical services, patay na siya at that time. So, go back 7 hours before that. So, 1.5 plus 4.5. 5.5. So that would put it at 6:30 in the afternoon. 6:30 in the afternoon. Tama ba ako? 5.5 plus 1.5, 7. Yes, 6:30 ng hapon. Ang sabi ni Auntie Claire, wala hapon hanggang gabi. But the picture does not prove that she was there all alone. All along that time. Ang time frame here is 6:30 ng hapon hanggang 1:30 ng umaga. Yan yun. So, anong oras dumating si Lisa Marcos doon? Hindi nila sinabi. Did she stay there all the time? O nawala siya? O na-late siya nang pumunta? Hapon ang sabi nila. Pwedeng na-late, pwedeng lumabas. The picture does not prove. Alam naman natin yun, Kuya Jade, Kuya Admar, mga kababayan. The picture by itself does not prove she was there all the time. Opo. At yung video hubang tinutukoy po ninyo, yun po yung video na i-post sa social media na sumasayaw nga po itong si First Lady at kumakanta, itong si Tantoco. Tama ho ba? Yung I Will Survive. Yes, yun. Survive. Yun yung kinakanta nila. Ulitin mo. I Will Survive. Si Antantoco hindi nag-survive. Hindi yun. There was a dinner. Pinadala yun sa akin that was the night before, the night of the incident. There was a dinner na nandun si Lisa Marcos, nandun si Tantoco, if I recall correctly. Ibang video yun. Okay. Pero attorney, kung sakali man, hindi naman natin sinasabing si FL na, yung talagang dito, na mapatunayang kasama nga dito si First Lady Lisa Marcos ni Tantoco, may pananagutan ho ba si FL dito sa batas ng ating bansa? Well, ang nakikita ko dyan is the constitutional edict of accountability. Accountability ng Pangulo. And it goes the same for this person. Ito si Lisa Marcos. You're accountable to the people. Ngayon yung sabi ko hindi naman si Lisa ang inaakusahan dito. Pati si Marcos, di ba? There's an issue na he's cocaine addict, di ba? There's an issue and it's legitimate. Merong testigo na nagpapatunay na nakita niya. So, alam nyo, di ba sa Constitution, we have this serious illness issue of the President that could call for constitutional succession. Now, if I remember, meron niyang definition. Walang definition dito sa Pilipinas, but there's a
I think it's Cornell University, sa law school nila, there's a definition of serious illness. It means it requires hospitalization of more than 1 day. Yung rehabilitation is not 1 day. It's more than 1 day. So therefore, yung addiction ni Marcos would fall within the category of serious illness. We can argue that. So, ngayon, if you are suffering that kind of serious illness, you have to be accountable to the people. You have to explain to the people. Ito na nga yung asawa mo, nagawit cocaine din. Oh. At the very least, ito public issue to na kailangan nilang sagutin. They have to prove na hindi totoo. And the only way to do that is publicly supervised hair follicle test. I said publicly supervised because hindi pwedeng sila lang ang pupunta sa ospital at magsasabing magpapatest sila ng hair follicle. Kilala ka itong mag-asawang to. They will do anything to get away from this mess. Kilala ko yan. Nakataba ko yan for 6 years. So, they will get out of this mess however way they can. Mamanipulahin nila yan. So, dapat, kung mag-hair follicle test, it has to be public and it has to be supervised. So, publicly supervised hair follicle test. It's not enough na hair follicle test. This is a public issue that Marcos has to face. Hindi pwedeng sabihin na walang karapatan ang tao na mag-demand ng hair follicle test. Sinabi yan ni Auntie Claire. Oh, sinabi niya ni Auntie Claire, wala daw karapatan ang taong bayan. Ang sarap mong sampalin para magising ka. The people has the right to demand that publicly supervised hair follicle test given this current na embroiled yung kanyang asawa on an issue involving, again, cocaine. Opo. Ang malaking problema lang dito, Attorney Glenn, dahil mismo ang Malacanang na po ang tumatanggi at nalilito ang mga kababayan natin kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Kasi sinasabi ng palasyo, fake. Itong mga report na ito. Pero yung mga impormasyon namang nakukuha po ninyo, sinasabing yun ang totoo. Yun ang katotohanan. At yung sinasabi ng palasyo, fake. So papaano po ngayon makombinse o papaano po natin masasabi, ma-educate ang ating mga kababayan patungkol po sa isyong ito? Hindi naman, Kuya Admar, Kuya Jade, mga kababayan, hindi pwedeng i-dismiss ng palasyo na fake news to. Alam nyo, March 8 namatay si Tantoco. And then, hindi nakauwi si Lisa Marcos sa Pilipinas. If, kung minasdan yun ng maigi yan. Nung pumunta si Hegseth dito, yung US Defense Secretary, pumunta, si Marcos lang mag-isa ang humarap. At that time, wala si Lisa Marcos. Nandoon na hold for questioning the Beverly Hills Police Department. So, Lisa Marcos would not pass the opportunity na hindi siya makita with Defense Secretary Hegseth. Wala siya dito because she was not here, because she was there. Yan. That's a fact that can vouch na meron ngang issue dito. At hindi pwedeng i-dismiss yan ng palasyo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpalang pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin
muli kaming babangon. Mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga matay minuhulat. Gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. haba. Gosh. Irene, Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.